Ang panitikan ay nagsisilbing salamin ng buhay at karanasan ng tao. Sa pamamagitan ng mga kwento, naipapahayag ng mga manunulat ang iba't ibang realidad, damdamin, at pananaw na maaring hindi natin direktang nararanasan, ngunit nagiging malinaw sa ating pag-unawa bilang mga mambabasa. Bilang isang mag-aaral na mahilig magbabad sa pagbabasa, ang pagsusuri sa isang akta ay hindi lamang simpleng pag-alam sa banghay o tauhan, kundi isang masusing pagninilay sa mga mensaheng nais ipahiwatig ng manunulat. Sa mga kwentong Alindasay, Dahil Wala Kaming Tubig, makikita ang iba't ibang mukha ng pakikibaka ng tao. Mula sa pang-araw-araw na suliranin ng komunidad hanggang sa mas malalim na tunggalian ng damdamin at moralidad. Sa mga sumusunod, ibabahagi ko ang aking mga reaksyon at kritikal na pagsusuri sa bawat kwento batay sa mga elementong pampanitikan at mga temang nakapaloob dito. Ang bahaging higit na nagpukaw sa aking isip at damdamin ay ang paglalarawan ng pangunahing tauhan sa karanasan ng kakulangan ng tubig at ang kakaibang mundo ng likod. Sa unang tingin, tila simpleng suliranin lamang ng komunidad ang kakulangan ng tubig. Ngunit habang lumalalim ang kwento, ay naipapakita rin ang takot, mga chismis, at imahinasyon ng bata tungkol sa lugar na iyon. Ang pangunahing tauhan ay kapansin-pansing mausisa at mapanlikha na nagpapakita ng pananaw ng isang batang nakararanas ng krisis sa pang-araw-araw na buhay. Dahil sa limitadong tubig, naging malinaw din ang tensyon sa pagitan ng pagtulong sa kapwa at pangangalaga sa sariling pamilya. Ang kwento ay inspirasyon ng tunay na karanasan ng kakulangan ng tubig sa ilang komunidad sa Metro Manila, kaya nagiging mas makatotohanan ang tema nito. Ang pamagat na Dahil Wala Kaming Tubig ay napakaangkop sapagkat ang simpleng kakulangan ng tubig ang nagsisilbing mitsa ng lahat ng pangyayari sa kwento. Mula sa pakikisalamuha sa kapitbahay hanggang sa pagharap ng pangunahing tauhan sa misteryosong likod. Hindi man labis na masalimuot ang banghay, ang kwento ay nagiging makabuluhan dahil sa simbolismo ng tubig bilang pangangailangan ng tao at bilang larawan ng kahirapan at pagkakanya-kanya sa lipunan. Sa pananaw ng teoryang realismo, ipinapakita ng kwento ang tunay na kondisyon ng isang komunidad na nakararanas ng krisis sa likas na yaman at kung paano nito naapektuhan ang relasyon ng mga tao. Ang bahagi ng kwento na pinakanagpakuha sa aking damdamin ay ang mga eksenang nagpapakita ng panloob na tunggalian ng pangunahing tauhan. Sa pamamagitan ng kanyang mga desisyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tauhan, makikita ang lalim ng emosyon at bigat ng responsibilidad na kanyang dinadala. Ang pangunahing tauhan ay hindi perpektong karakter. Sa halip, isa siyang taong nahaharap sa mga moral na pagpili na sumasalamin sa mas malawak na realidad ng lipunan. Dahil dito, nagiging makatao at kapani-paniwala ang kanyang pagkatao, na siyang nagiging dahilan upang mas madaling makiramay ang mambabasa sa kanyang sitwasyon. Ang pamagat na Alindasay ay angkop sapagkat sumasalamin ito sa ideya ng pag-aangat o pagbangon, isang temang makikita sa paglalakbay ng pangunahing tauhan. Ang banghay ay may sapat na komplikasyon upang mapanatili ang interes ng mambabasa. Ngunit, hindi ito nagiging magulo. Sa halip, malinaw na inilalahad ang pag-unlad ng suliranin hanggang sa resolusyon. Mula sa pananaw ng teoryang humanismo o sociological,
mababasa ang kwento bilang pagtalakay sa kalagayan ng tao, kung paano siya nakikibaka sa mga hamon ng buhay at kung paano hinuhubog ng lipunan ang kanyang mga desisyon at ang kanyang pagkatao.